si Ma'am Malu Tikia. Ma'am, magandang hapon si Henry Uri at si Karen Oyo. Magandang hapon po, Ma'am Malu. Magandang hapon, Lee. Magandang hapon, Karen. At Opo. magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Opo. Ma'am, from where you sit, ano ho bang nakikita? From where you're sitting. Oo. From where you're sitting. Ano bang nakikita ninyo rito? Ano bang inyong napapansin dito? Ano bang inyong masasabi dito sa nangyayaring ito sa Senado? Henry, nakakalungkot dahil dati yung pagkakaiba ng minority at majority, madaling napapag-usapan yan. Kung may reaching out, kasi ang deliberative body naman, consensus building yan at saka compromise. Pero, having said that, una kasing nangyari yung May 26 na nag-a-amend sila ng rules na maayos naman ang diskurso, bigla na lang nag-abandon ang minority. So nawala ng quorum. So siguro, hindi naman nating masasabing you do something to me, I will do it in return. Pero ganun ang nangyari na ang minority had an example of how the majority felt when they abandoned. So wala naman dereliction of duty yan. Nasa rules talaga na kailangan may quorum. Nasa rules naman talaga yung pagpapalit at lahat ng action ay kailangan sa plenaryo. So, yung mga sound bites kasi hindi nakakatulong para pababain ang emosyon, no? Nakita natin kahapon kung paano sumugod na lang ang isang ahensya ng executive branch kasama ang CIDG sa loob ng Senado affecting arrest. Alam mo kasi nasa saligang batas natin na yung pag-arrest ng isang miyembro, lalo na kung may session, medyo hindi yan pinagbabawal yan ng ating saligang batas. Nangyari na yan nung panahon ni Senate President Salonga sa issue ni JPE nung nagkaroon ng natatandaan niyo yung rebellion nung panahon ni Presidente Cory Aquino. Hindi in-effect yung arrest. Ang arresting officer noon si Mayor Alfredo Lim. Pinakiusapan ni Senate President Salonga, wag naman sa loob ng aming institusyon. At kung pwede, patapusin mo yung session kasi may session pa. Kasi protektado yan ng saligang batas. Kung may session, you cannot just arrest anyone. Yun yung respeto ng interbranch. Pero lumalim na ngayon dahil dito sa issue ng kuhanan kung sino majority at minority. Right now, 11-11 yan. So, mahirap talagang pero kailangan kang mag-grade, di ba? Para makuha mo yung quorum. Ang partner Mamalu, ang naririnig nating of course panic from the majority at yung ating mga kababayan ang sinasabi. Kaya pinilit, ang punot dulo nito ay yung pagpilit ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na makuha nila yung majority sapagkat naghahanap na ang taong bayan ng sagot kung bakit hindi ho pinagtutuunan ng pansin at tila hindi priority noong ang majority pa ay sakop at hawak ni Senate President Tito Soto itong pag-iimbestiga sa flood control scandal. Kanya pinilit nitong grupo ni Alan na makuha yung majority para makapag-organize sila ng Blue Ribbon Committee at maipagpatuloy ang flood control scandal investigation. Ngayon, kinukuha naman ng grupo ulit ni Tito Soto para umano ay pag sila na uli ang majority, kanila uli ang Blue Ribbon. At yung paghawak doon sa Blue Ribbon Committee investigation, matutulad na naman nung dati. Yan ho ang tinuturong punot dulo, Miss Malu. Ano ho bang inyong sagot riyan at analysis dyan? Tama, Henry, no? Ang punot dulo talaga ay ang Blue Ribbon. Hindi naman ang impeachment. Kasi ang impeachment, settled na yon.
may certainty, may calendar na, di ba? Nag-respond na ang presidente, binibigyan ng 5 araw ang House of Representatives to respond to the answers. So nandun yan. At klarado ang mathematics niyan, 16 to convict. Okay? So, bakit nagkakainitan is because of the blue ribbon. Tama yung sinabi mo, hindi kasi napuntuhan ng mariin ni Senator Ping Lacson yung may mga taong hindi tinawag, may mga taong hindi kinumbida, at ang napakasakit doon, ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Senado na may partial report na hindi naman pirmado ng majority. Alam mo, Henry at saka Karen, alam niyo yun, simula ang Senado na tayo nung nagbumalik, they are governed by the majority, and the majority decides sa plenaryo ng mga desisyon ng Senado. Pero doon, paano ka magkakaroon ng committee report na partial? Hindi mo pa natatawag yung iba. In fact, just to contextualize, 3 senador, si Zubiri, si Villanueva at si Gatchalian, si Zubiri, si JB Estrada at si Gatchalian ay binawi ang pirma doon sa partial report. So doon talaga lumabas ang problema. Kaya ngayon, ang reading ko dyan, tactical yung ginawa ng majority. Hindi kami a-attend dyan. Walang magkakaroon ng redefinition ng sino ang may majority. At dahil nagtawag, nag-release ng imbitasyon, again, sa rules ng Senado, hindi ka pwedeng tumawag ng congressional hearing kung walang 1-day notice. So linabas yung notice kahapon, ang nakapirma si Senator Pia Cayetano, kagabi may nag-urong, ngayon ang tinuloy yung subcommittee. Kung i-question nila yung subcommittee ng grupo ni na Senator Soto, pero klarado naman sa rules, ang mother committee may right mag-define kung ilang subcommittee meron. Hindi na kailangan sa floor. Hindi na kailangan sa plenaryo ang aprubahan. Hindi na. Kasi internal na yon dun sa committee. Hindi pumunta tactical. Kaya ako nasabing tactical kasi pinoprotektahan nila yung Blue Ribbon Committee na nakaschedule mag-hearing ng June 4. Okay. Kasi kung pupunta sila doon, magkakaroon ng girian na may lilipat, may ganon, magiging hindi na naman matutuloy yung Blue Ribbon. 9 na buwan na simula ng sinabi ng Pangulo na pahiya naman kayo, hanggang ngayon hindi naman natin nakikitang nahuhuling. Katulad ngayon, wala na mga House of Representatives na miyembro ang nakakasama at nakakasuhan. Paramihan Senado. Nagtataka ang taong bayan, ba't naman lahat Senado? Parang ang Senado ang nag-utos, hindi naman ang Senado, dahil di ba sinasabi nga ang mastermind ay si Speaker at saka si APRO Saldico. Committee. Oo. Wala namang sinasabing Senate President Zubiri o Senate President Escudero. Sila yung dalawang Senate President kung nangyari itong kaguluhan. Pero kung titingnan mo rin, Henry at saka Karen, dito lang sa administrasyon na ito na mayroong 4 na Senate President. Ganong kabuay ang Senado. Nagsimula si Zubiri, pinaltan si Escudero, pinaltan ni Soto, at pinaltan ni Cayetano. So makikita natin, may mga rason kung bakit na naaalis. Itong huli, medyo hindi na gusto ng mga miyembro na ngayon ay majority, yung nangyayari dyan sa Blue Ribbon. So Blue Ribbon talaga yung, let's call a spade, yun talaga ang issue. Okay. Pero ma'am, dahil nga natumbok, alam naman natin na yan po yung natumbok po, yung mga iba pa pong issues, alam po natin na may naaresto nga po na isang senador, siya po ay nakadetene na, may isa pong senador na hindi po mahanap, dahil facing di umano, warrant of arrest sa ICC. And then, meron po ito nga po,
issue naman po sa between the minority and the majority. Mismo ang lower house din po ay nag-react na, nakikiusap na kung pwede nga maayos na ito para makapagtrabaho na po. So overall po, itong mga nangyayaring ito, napaka-volatile po pala ng Senate leadership. Nakikita po natin at mismo kayo po na-mention nyo, Ma'am Malu, 4 na Senate presidents. So ano po sa inyong ekspertong palagay ang tatahakin po ng ating upper and lower houses at paano po magiging epekto po nito sa kabuuan po ng pagpapatakbo po sa ating bansa? Well, ang number one doon, magkakaroon ng certainty ang hearing ng Blue Ribbon. Hindi, sa tingin ko, hindi na tutuloy yung session bukas. Kasi nagkaipitan na dito eh. Pangalawa, dahil dun sa CNG adjournment, on schedule pa rin naman yung impeachment, but that will have to be decided upon. Kasi nga, 11-11 yung majority at minority. Ngayon, kung maglabas ang Korte Suprema ng desisyon dun sa mga issues involved dun sa TRO ng kay Senator De La Rosa, at yun ay pumabor sa kanya at sasabihin hindi mo pwedeng isadlak si Senator De La Rosa sa dahig, sa tingin ko klaro yung picture. Pero right now, ang aking tingin, dahil dalawang session na hindi nagpapakita ang majority, makiwari ko yung bukas, wala na rin yun. So ang prinoprotektahan talaga nila, magkaroon ng hearing sa June 4. At napaka-importante yon kasi titingnan natin, nung ba sa June 4, dadating yung Brave 18? Dadating ba si Gutesa? Dadating ba si Bersamin? Dadating ba si Speaker? Dapat si Speaker Martin kahapon supposedly magpe-privilege speech pero hindi nangyari yon. Kaya ang daming mga moving parts na nangyayari as we go towards June 4. Ngayon, magkakaroon ba ng another arrest? No? Kasi maraming mga sinasabi na mga senador na pinailan ng kaso at magkakaroon ng arrest. Pag yun ay nangyari, lalong iinit ang sitwasyon at sa tingin ko lalapit tayo dun sa tipping point. And the tipping point, Ma'am Malu, pwede ba nating masabi na is it possible for a Senate not to function? At anong pwedeng mangyari kung ganun? Well, may option ang minority, dadalhin daw sa Supreme Court, pero technically, hindi naman justiciable issue yan eh. Very political, no? Partisan na nga. So, nasa sa kanilang dalawa ang pag-uusap kung paano aayusin yun. Huwag lang sana mangialam ang executive branch. Kasi the moment mangialam ang executive branch, magkakagulo tayo. What do you mean makialam ang executive branch? To what point na pwede silang, ano yung pwede nilang pakialaman na magmimit siya ng gulo? Kasi Henry, 2 beses na may mga nagsabi na may tumatawag. Nangyari yan nung muntik na maiupo si Senator Legarda at nagsasabi may mga tumawag, may mga, kaya hindi natuloy yun naudlot. Yung pag-upo ni Senator Cayetano, tahimik, walang nakaalam nun Tahimik, walang nakakaalam na dadating si Senator De La Rosa. So makikita mo na talagang nagkakagirian para lang wag makaabot dun sa mga decision makers sa Malacanang na magkakaroon ng change. Yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may tumawag sa kanya at abangan ng susunod na kabanata, given the chance, I think Senator Estrada will probably reveal something. Ako'y nagulat kay Senator Estrada dahil hindi siya kumuha ng congressional cover, unlike Senator De La Rosa, at pinakancel niya yung sweldo niya.
At ang isang telling doon, sinasabi nga niya under sa LBRMO, isa yung unit sa Senado na nag-aayos ng budget, sinabi niya na wala akong insertion. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung basehan. Aha. In fact, to be frank, hindi nakita ni Senator Estrada yung ombudsman complaint sa kanya. Hindi niya nakita yung sa DOJ. Ang nakita lamang niya, meron na siyang warrant of arrest. Kaya siya mismo ang nagpunta doon sa unang kaso, siya mismo ang nagpunta sa Sandigan Bayan, respeto niya ang korte at nagbigay siya ng piyansa. Ito lang yung kahapon ang medyo hindi rin niya na may procedural na mali eh. But di ba, Henry, pag ikaw may kaso, pinapakita sa iyo para ka makasagot bago magdesisyon. So may mga ganun na nangyayari kaya medyo yung iba medyo nagdududa na rin kung ano nangyayari sa atin. Ma'am, balikan ko lang yung sa Blue Ribbon. Mayroon bang kapangyarihan yung minority na harangin at hindi ipatuloy itong Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday? Wala. Kasi na-constitute na yung sa plenary, ni-nominate si Senator Pia Cayetano, nag-constitute na ang majority, may pangalan na minority binigay sa kanila. So makikita mo yung invitasyon, nakasulat lahat doon yung members. Okay. So kung pagiging technical ka, the committee chairmanship and the membership were approved sa plenaryo. Sa nangyayari pero sa nangyayaring ito, pwede bang i-disregard halimbawa ni dating Speaker Martin Romualdez yung imbitasyon ng Blue Ribbon Committee at nung iba pang mga imbitahan na obviously ay kakampi ng minority para hindi umatendo ditong sa Blue Ribbon Committee hearing na ito. Pwede ba nilang sabihin hindi naman namin nare-recognize yan. May gulo kayo sa Senado. Hindi namin malaman kung legal ba itong papasukin namin na ito or what, Ms. Malo? Siguro, Henry, ang mangyayari dyan, isasabpina. So, imbitasyon muna. Pag hindi tumating, isabpina. Ngayon, pwede ba ang subcommittee mag-issue ng contempt? Yan, oo. I was about to ask. Yan ay aangat sa mother committee. Okay. Kasi ang subcommittee recommendatory sa mother committee. At kahit so, babagsak yan kay Senator Pia. At kahit wala silang nagaganap na sesyon at kahit yung 11 minority ay iba yung kanila pong pananaw na illegal yung subcommittee, still makapangyarihan pa rin yung komite ni Senator Pia Cayetano? Yes. Kasi dinesisyonan sa plenaryo. O naglagay sila ng members ng minority doon, nag-nominate sila. Pinasa yun sa plenaryo. So, klarado na may kapangyarihan si Senator Pia Cayetano as chairperson of the Blue Ribbon Committee. Opo. Ngayon, kung question din nila, bakit may subcommittee? Under the rules, hindi ko kailangan dumaan mo sa plenaryo. It is internal to the committee. Does it mean, Ms. Malo, na dahil sa lalabing isa nga ang minority at ang deklaradong majority na ngayon ay lalabing isa na rin, pero sila yung nakaupo bilang nasa kanilang Senate President, does it mean na yung kampo ni SP Soto, former SP Soto, ay walang anumang magagawang pagharang, paghabol, sapagkat they are considered minority? Is that right? Yeah. Nung nagbotohan sa minority at majority, meron 13 ng majority. Hindi naman yan pwedeng kung walang tatawid galing dun sa 11 na naiiwan kay Senate President Cayetano papunta kay Senator Soto, walang movement. Technically, walang pagbabago kasi nung nagnomina sila, 13 yung kay Cayetano. Hindi naman nawawala yung number kung ikinulong mo or nagtatago yung isa. So kailangan may lumipat doon kay Soto na dalawa. Para sila ang maging 13, maiiwan yung isa sa 9. Katulad nung dati.
Di ba 9 rin yung minority noon? So, napaka-technical yan. Kaya, nagbabantayan talaga. At tama naman yung tactical. Yun nga lang, ang daming mga legislation na nabinbin at hindi na-approve dahil doon. Pero katulad nga ng sinasabi ni Senate President Cayetano, kayo nagsimula. Ginamit nyo yung minority principle to hold an amendment of the rules. Alam mo, ang nakakalungkot doon, Henry, hindi pa naman substantive yung pag-amend ng rules. Procedural pa lang. Ang tinatanong nun, do we amend the rules? Yes or no? Nandun pa lang eh. Tapos i-open yung debate dun sa online participation. At kaya nakakalungkot eh. Kasi kung siya na, katulad ng mga dating statesman, di ba? They reached the aisle. Matatandaan mo si Nectali Gonzales, si Salonga, kahit si Senator Maceda noon, kahit alam mong fiscalizer, pero pag kailangan nagre-reach si Senator Estrada. Yun, nagkatrack ng joke sa plenaryo para lang kumalma. So, yun ang sa tingin kong kulang, pero sa tingin ko rin, it is also a reflection of the voters and our time now. Hindi natin pwedeng sisihin ang mga botante o ang oras ngayon ng politika na halal sila. So, kailangan they have to work with each other. Dati kasi very clear yung consensus building eh. Ngayon, napakahirap na. Oo nga, kasi may panig na mag-walk out, tapos may panig na, tapos sabi nyo nga po ay parang hindi naman retaliatory pero hindi sumipot, kumbaga. Pero Ma'am Malu, matanong ko nga regarding the hearing po sa June 4 kasi may sa committee po yung mga members doon, members na majority naman po, may isa po na ayun na nga po nakadetene na po si Senator Jinggoy. Meron po bang epekto ito? And of course other issues po na sabi nyo nga po, nabanggit nyo kanina, may usapan na merong mga iba pang aarestuhin, may mga ganun po mga balita ng mga member din ng majority senators. So ano po ba ang mga aantabayanan dito? Kasi parang nail biting and exciting kumbaga kung titingnan natin yung mga pangyayari sa Senado. Oo, Karen, alam mo ang build up to June 4 medyo nakaka-nervyos ha. Yung pagsalin ni Senator Estrada, pwede siyang leave of court sa Sandigan, mag-request siya na kung pwede siyang maka-attend. Pwede po yun. May mga nag-try na ganon, si Senator Trillanes, si Senator De Lima, nasa korte kung bibigyan ka. Ngayon ang tatanungin, who will be your custodian? Sino ang mag-guide sa'yo? No? Yung si Trillanes, kay JPE yun ibinigay under his wing. No? So yung iba nakakasali, yung kaya na pag-usapan yung online kasi nung panahon ng COVID, nagpa-perform pa rin si Senator De Lima ng trabaho niya. Nagpa-file siya ng bills, nagbibigay siya ng explanation of vote. So nasa sa pakiusap sa korte kung anong iaalaw ng korte. Grabe, basta I think we all agree Ma'am Malu, no? Napaka sama ng nilikhang itong problema at resulta nitong flood control anomalies to the point na nagkaganigan ito tayo. Siguro ihabol ko lang Ma'am Malu, may isa pa po na kung kasi like yung mga laymen katulad po natin na hindi naman po bihasa sa political o sa legal na mga pangyayari po, ano po ba yung difference? Kasi nakababalitaan natin na may mga mambabatas, may mga sabihin na natin may mga government officials, elected officials po na they can still work kahit po sila ay nakapiit hanggat wala pa daw pong desisyon ang korte kung sila po ay guilty o hindi. Ano po ba ang difference nito pagka ito naman po isang senador o isang congressman po, Ma'am Malu? Kasi alam mo Karen,
bibigyan natin ng importansya yung mandate nila na halal sila eh. Mhm. Hindi ko sinasabing dahil na halal, pikit bulag na tayo dun sa mga issues. Hindi. Pero kailangan, lalo na sa sitwasyon na ito na napaka-team ng majority, Mhm. kailangan makapag-perform, no? Siguro yung kung hindi i-allow yung online dahil hindi naman na-approve sa plenaryo, siguro magkakaroon lang siya ng TV para makita niya yung kanyang kung ano nangyayari sa Senado, tapos magpapadala siya ng position niya sa staff niya. Hindi yun inaalis kasi right now wala pa namang pinal na desisyon na guilty. Mhm. No, senador pa rin sila, so mahalaga yung kanilang right to perform their function is respected. Mhm. Ay, ako. Talagang talagang kung wawariin mo, Mamalo, di tayo dapat nadadamay dito but because of greed. Ito sa Oo. tinamaan ng kukulog na flood control ito, pasensya na, pero ito yun ito yung punot dulo, ma'am Kung hindi dahil Oo. dyan, palagay ko hindi naman tayo hindi tayo nakakaramay dito. At saka Henry, yung ICC, Oo. ICI ba? ICI. Yung committee yan, hindi naman natin nalaman kung ano ang accomplishment, kung anong report, di ba? Bakit masyadong tinatago at bakit hindi binubuksan sa publiko? Alam mo, huwag na natin pag-usapan yung impeachment kung magkano. Ito trilyon. Yeah. Kaya ang taong bayan nagagalit. At saka Kasi ito umuulan na naman ngayon. no less than the Nakikita natin ang baha, di ba? Yung ating kinontribute na taxes at tayo masyado ng tax Yeah. sa ASEAN, ang Pilipinas. Tapos ganun ang nangyari. Tapos 9 months na, Walang- hindi pa nyo tapusin. Oo. Di ba? Ang gusto lang naman natin tapusin. Oo, at saka sa At isayan, magkaalaman na. at saka sa isayan ng gobyernong Pilipinas, ito ang phenomenal, ito ang pinakamatinding Yeah. korupsyon na naitala sa kasaysayan ng gobyerno. Ma'am, Oo, Henry, nakakalungkot. yeah. Thank you so much for joining us, Mas Malo. Salamat. Thank you, Ma'am Salamat Malu. po. Salamat na marami. Si Malu Tiquillas, ang political analyst. Sama